Ayo, what's up? Welcome back dito sa ating channel dito sa Mobs TV. Alright, so tayo nagbabalik ulit mga kababayan para sa mga latest news update at reaction video mga kababayan, no? Pero syempre, bago ang lahat, please don't forget to subscribe, like, share at comment dyan sa comment section at i-click na rin ang notification bell para ma-update kayo sa mga latest video uploads natin. At syempre, shoutouts tayo sa mga followers at subscribers natin dyan. Maraming pong salamat sa inyong suporta. At huwag na natin patagalin ang mga latest news update mga kababayan. Umpisaan na natin to. Let's go! Dahil nga, umpisahan ko na, sige, go. Dahil nga nagkaroon nga po ng desisyon ang Korte Suprema kaugnay doon sa impeachment ni VP Sara Duterte at sinabi nga nila na unconstitutional. Ano pong palagay ninyo doon? Mahirap pong tanggapin yun eh. Kasi kami, paulit-ulit na namin na-review, at least ako, and I'm sure yung iba, ay paulit-ulit na namin review yung pinaka-text ng Constitution. Tsaka yung nasa rules ng House on impeachment proceedings. Malinaw na sinunod naman ng House of Representatives yung proseso. Yes. So, nakakapagtaka bakit sa desisyon na yan ngayon ng Korte Suprema na unanimous, ay meron silang parang iniba, meron silang iniba na patakaran, at meron din silang mga dinagdag na mga steps. So nakakapagtaka, hindi naman yun ang alam ng House of Representatives, yung nandyan mismo sa Constitution, tsaka yung in-implement doon sa existing rules of impeachment. All of a sudden, iibahin, parang in the middle of the game. So, narinig na naman natin, Maan Sandro, marami na rin nagsalita, marami na rin nag-issue ng statement, mga galing sa mga legal luminaries, including mga former justices of the Supreme Court, even former Chief Justice of the Supreme Court. Meron na silang mga ipinahayag, nagpapa-interview sila ngayon, nag-i-issue sila ng mga statement, ine-explain nila kung bakit questionable yung desisyon ng NBank. So ganun din ang namin sa House, yun ang position namin. Kaya walang pag-aalinlangan, in-announce ng Speaker na definitely we will file a motion for reconsideration through the Office of the Solicitor General within the proper period of 15 days. So, ma'am, nahimay mo po yung decision. Kasi parang nung July 25 ay humikay ng paumanhin. For saying na parang ex parte or isang panig lang. Kaya nga kailangan ko talagang bawiin yun at mag-express ng apology to the Supreme Court kasi it's about a factual statement, a factual portion. Yun kasi yung pinakauna kong reaksyon. Nung lumabas, when the news broke out, breaking news, bugso ng damdamin yun eh. Dito sa cellphone. So naano ko nun? Sabi ko, bakit ganon? And then bakit? Nabigla rin ako. Kasi akala ko talaga all the while, wala pang mga rin-require na mga ibang pleadings, like the comments. Kasi it was hardly covered. And without yet reading, actually, inamin ko naman yon, without yet reading the Supreme Court decision, kasi hindi naman kaagad-agad yun na-post doon sa Supreme Court website. I think it was later on the day or the evening of that day. Yung mga balita, after noon time. So sabi ko, bakit ganito ang desisyon? So I just based my reaction dun sa mga nakita ko so far. So all the while, I thought yung pinakaunang naging order ng Supreme Court sa kaso na yan is yung, remember the July 8 resolution na may mga hininging mga facts and information na in fact nag-comment din ako dati, mukha atang nasusobrahan dito. That's why I said something about this judicial overreach kasi may mga hinihingi doon na para bang sa tingin ko, at I think some would agree with me, na internal process na yon ng House of Representatives na hindi na dapat pinapakialaman. So nagtaka ako doon. And so lalo akong nadismaya nung lumabas na nga yung decision, declaring unconstitutional or null and void yung fourth complaint, wala daw jurisdiction na yung Senado. So I had to react right away. And then I realized, nung lumabas na yung nabasa ko yun late evening. May nag-forward sa akin. So when I saw the statement of facts,
facts, naku, meron na palang dati as early as March. But hindi ko yun namalayan. In fact, nobody in my office knew about it, na nagkaroon na pala ng filing of comments from the Office of the Solicitor General, then Solgen Guevara. Hindi pa si Solgen Berberabe. Yes. So I thought, sabi ko, clearly I made a mistake. Inamin ko, I had to admit it. And I had to apologize kasi sinabi ko nga it's an ex parte decision. Dapat ipaliwanag ng Korte Suprema bakit ganito. Yes. So I actually issued that statement. Pero yun ang binawi ko kasi mali. It's a factual correction. Pero yung iba, my criticisms about the decision, I'm holding on to it. I'm standing by it. Lalo nang nag-agree naman lalo na yung mga legal luminaries. Paano yan, ma'am? Kahapon, di ba? Sinampahan ng indirect Yun nga, ma'am. contempt. Sila, Representative Percy, and then si Richard Indarian, and then si Gadon. Si Larry Gadon. Yes. Okay, ang ano ko dyan, nag-react din ako. Sa tingin ko po ay siguro naman yung Supreme Court hindi masyado magiging dito, yung tinatawag na onion skin, yung dapat maintindihan nila na sa laki at saka this is an issue of transcendental importance, na they should expect really yung mga expressions of disappointment, expressions of disgust, and also criticisms as part of freedom of expression. Hati na nga yung mga legal luminaries, di ba? Tapos, lalo pa yung publiko na hindi nga gulong-gulo na. Yes. Hirap na intindihin, lalo kung mga usapang legal. Yes. Diba? Pero mabibigat din, ma'am, dahil nga mismong si dating Justice Ascuna at mismong si dating Chief Justice Renato Puno ay nagsalita na rin, nagbigay sila ng kanilang mga pananaw. At pareho sila na sinasabi na kailangan i-revisit. Do you also share the sentiment? Definitely. And that's why mag-file talaga ng motion for reconsideration. And I'm still hoping na magre-reconsider. Yung iba parang wala nang ang feeling nila, no point. It's pointless to do that, especially that it is a unanimous. Yes. And executory ang sinasabi. And nakasabi pa doon, immediately executory. But even if may ganyang statement, pwede, kasi karapatan yan. Due process, kasama rin yan sa due process, na yung mga affected ng desisyon na yan, the respondents, ay kailangan, may karapatan na maghain ng motion for reconsideration. Pero umaasa ako, since serious talaga yung mga issues. At serious din yung mga objections and criticisms. These are actually legitimate and valid criticisms of the whole decision. Kaya, kailangan ay pakinggan. Kailangan maging open, and we are hoping na magiging open talaga, the Supreme Court and Bank, na baka naman pwede pa silang magpalit ng kanilang desisyon. Kasi yung malawak talagang magiging implikasyon dyan. Yan. Kung hindi yan marireconsider or reverse, dun sa prinsipyo ng accountability mismo, na parang pinapahirapan yung proseso, na hindi yan yung layunin nung mga gumawa ng konstitusyon. Si former Justice Ascuna was actually the drafter or the framer of the Article 11 of the Constitution, kung saan nandun yung impeachment process. Kaya nga ganun, may mga parameters din, pero hindi dapat iniistriktuhan ng masyado, kasi nga paano pa mapapanagot yung mga high officials na yon kung pahihirapan mo sila. Pero sa ginawa ng SC, ay dinagdagan pa ng mga steps, lalo na doon sa third mode of initiating impeachment. Yun yung diretso na ng 1/3 of the members of the House of Representatives. Tatlo po yung hinihiling ni dating Chief Justice Renato Puno. Isa nga doon yung revisit. Pangalawa is for the Senate to assert yung kanilang kapangyarihan, yung kanilang inaatas sa kanilang kapangyarihan ng konstitusyon to hold trial. Pero nakita naman po natin na talagang hindi rin umakto itong Senado. So, yeah, it is an option.
na kung tutuusin, theoretically and as a matter of, yung legal wisdom, ay pwede na mag-continue ang Senado ng impeachment kahit may ganyang desisyon. Anyway, hindi pa naman final kasi nga magpa-file pa ng MR. Kung mag-file, ay hindi pa pwedeng sabihin na final na yung desisyon. Pero naiintindihan ko yun, magiging hati yun nga yung Supreme Court, yung Senado. Kasi sasabihin nung iba dyan, kung gawin natin yan, baka magkaroon ng constitutional crisis. Kasi yan talaga magiging epekto niyan. Kasi nandyan, meron, a serious clash. A clear clash between two co-equal branches of government, hindi nagkakaintindihan. But, yung parang, on the other hand, yung ginawa naman ng Supreme Court, parang, nag-contributory din sa pag-recreate ng constitutional crisis. Dahil nga, in the first place, hindi dapat talaga nakialam doon ng ganon na nagdagdag ng mga requirements. Yet my position has always been na yes, pwede pa rin makialam ang Supreme Court, but only in clear cases of manifest grave abuse of discretion and clear violations of the Constitution. Kailangan sparingly. Dapat laging yung sinasabi ni CJ Puno na kailangan may judicial restraint rather than judicial activism. Yung ginawa ng Supreme Court is a form of judicial activism na sinobrahan yung pakikialam ng isang co-equal body of our governmental system. Pero di ba ma'am, parang minarapat nila na sumagot lang doon sa petisyong inihain. Pero dapat lang doon sa bounds lang ng kung ito ba'y kasi kung isisabi na unconstitutional, dahil nga dun sa 1-year bar rule, pero wala na yung parang dapat ay isinalang muna sa pagdinig. Yun, isa yun. Kasi two-pronged nga yung pino-point out na talagang errors on the part of the Supreme Court decision. Unang-una, yung pag-appreciate ng mga facts, the crucial facts and events prior to, as a prelude to, the transmittal of the articles of impeachment sa Senado. Mali yung pagkakaintindi nila ng facts. Lalo na yung tungkol sa first three complaints, na dangerous nga yung ganong ruling. Kasi para bang sinasabi, kapag may impeachment complaint na filed by a private citizen or a private group, dapat yun ay dinirefer ka agad. Diba yung within 10 days, dinalagay sa order of business, and then within 3 days, session days, ay i-refer na sa Justice Committee. Dangerous yan. Kasi kung gano'n na lang, mag-uunahan na lang next time around, mag-uunahan kahit gaano kabasura yung unang complaint, which can be deliberately done para lang talaga na i-stall lagi yung pag-usad ng impeachment. Kasi hintay na naman ng isang taon. After 1 year, gano'n na naman ang gagawin. Meron namang mauuna na magpa-file na hindi naman pala seryoso, to the prejudice of those na mga seryosong complainants. Kaya yung sinabi nilang walang discretion daw yung Secretary General na yung parang hintayin muna yung iba, yung mga posibleng complaints na darating. Parang mali yun there's nothing wrong yung ginawa ni Secretary General na naghintay muna ng iba pang mga complaints bago finorward sa Speaker. Anyway, nagawa naman nila on the 10th day. Nag-comply pa rin. Nakasabi lang sa Constitution, sa rules, within 10 session days. So kahit sa first day and second day, third day, or last day, okay lang yan. Sumusunod pa rin. And that's exactly what happened. So Senate po ay, di ba, Zandro, hati ngayon Bago si Senator Risa, ituloy. Yung August 6 na original sked sana, gusto nilang talakayan. 4 muna. Oo. Gusto nilang talakayan. Remove na naman. At ang sabi rin ni SP Chis Escudero ay pagbobotohan na lang. Pero, hindi na as impeachment court, kundi nasa plenaryo. Hindi rin tama. Kasi,
paulit-ulit ko namang sinasabi na ang unang may kasalanan dito ay yung Senate leadership. And I'm referring to the Senate President. Nothing personal, of course. It's just, malinaw naman yan sa mata ng karamihan na bakit naghintay ng ilang buwan bago sinimulan lahat. Dapat noong February 5 pa lang pag-transmit, kahit nag-adjourn na, kasi nga naman wala namang gaanong debate. May mga divergent opinions na magka-carry over pa. At saka hindi nga yan tinakil doon sa Supreme Court decision. Yes. So, ibig sabihin, may implied admission, may implied ruling na pwede pang tumawid. Kasi ang pinakialaman ng Supreme Court is tungkol nga doon sa issue of initiation, tsaka yung issue ng due process pagdating doon sa fourth impeachment complaint. But nothing about yung yung pag-usad niya, pag-carry over niya, crossover sa 20th Congress from the 90th Congress. So kung nasimulan ka agad yung impeachment trial at the Senate level, mag-hesitate na yung Supreme Court na makialam. Dapat. Kasi nandyan na. Since dinelay, minove ng minove, until nagkaroon ng chance and ng time, ang Supreme Court to dismiss the impeachment case through this decision. So nakakaduda rin yung mga naging steps and moves of the Senate President. Was it deliberate or not? Kung hinintay po ba? Na hinintay yung desisyon ng Supreme Court. When it could have been started, the whole process sa impeachment trial level ay sinimulan na kaagad. At sana ngayon, patapos na siguro. Eto, kumustahin naman natin. Ano bang committee ninyo kung ngayon sa Kamara? Okay, wala po akong committee ngayon because I'm a member of the minority bloc at kahapon nga in-announce na isa ako sa deputy minority leader. At kapag deputy minority leader ka or senior minority leader, ay actually pwede ka na mag-participate in all the committees. Nag-submit po kami nung una ng listahan ng mga preferred committees namin. But membership, kasi alam naman namin na sa general rule, by tradition ata yun, ay kapag neophyte ka, kasi ako neophyte ako. Yes, Neophyte member of the House, even na naging senador ako, pero first time ko rin sa House, no? So, hindi daw binibigyan ng chairmanship. Yun. So, okay lang. May listahan supposedly ako ng membership, but wala na yon dahil nga pwede naman pala. Pwede naman pala. Pero kasi ang maganda dyan, kapag miyembro ka ng minority, at ikaw yung unang pumunta doon, ikaw yung pwedeng unang magtanong sa committee hearings. May ganun kang... So we're expecting that. Oo. Eto naman, yung mga isinulong nyo, ano yung una yung sinulong? Yung mga, kasi nag-file po kami ng mga by batches. Kasama na dyan yung anti-political dynasty bill. And then nandyan din yung... Open BICAM. Open BICAM, yung minority yon, kaming minority, yung mga sa Senado meron grupo, including si Senator Bam and Kiko, hindi lang yung 5 minority sa Senado. Sa amin naman sa House, yung grupong nag-file noon, joint resolution, ay yung Akbayan, the three members, the 3 representatives of Akbayan, and then yung sa Liberal Party, si Congresswoman Crisel, tapos si Congresswoman Kaka, ako rin, because I'm both part of the ML, party list, and Liberal Party. So, final din namin yan. And then sa mga sectoral namin, like the expanded for peace law, and then the Magna Carta for barangay health workers, and then also the anti-black sand mining. So, nakatatlong batches na po ang opisina ko na file, and we'll be doing it in the next few weeks. Meron pa rin po kaming iba-iba na mga batches of bills and resolutions. So marami tayong aabangan talaga, pati yung pagbuo ng tinatawag na Quadcom 2.0. Ang dami pa nating tatanungin kay... Magkakaroon daw ng magre-resume ang Quadcom. Ayan. Yes.